Okay mga e-bike, ngayon ituturo natin paano ba gumagana ang throttle at paano natin masasabing sira na ang throttle. So, kailangan natin ng whiteboard para mas mabilis natin maintindihan. Kailangan natin ng background na electronics. So ito si controller, ito si throttle. Okay. So gumagana yan. Yan, gumagana yan. Okay. Sa throttle, meron tayong tatlong wire. Ito si controller. Yan. Ayan si controller. Halimbawa naman, nandito si throttle. Yan si throttle. May tatlong wire yan. 1, 2, 3. Yung dalawa dyan, supply. Nandyan si 5 volts. Nandyan naman si negative. Ito positive. At yung isa na wire, ayan si data. Okay? Kadalasan, ito, red. Yung positive at yung negative naman, black. Tapos yung data, green. Yan. So, color green. Ngayon, ito, pag nakasalang na kasi yan sa throttle, sa controller, at may supply na, nagiging 4.3 volts na lang yan. DC. Okay? 4.3 volts kasi yung piyesa nito sa loob na may transistor o sensor, may drop voltage, may requirement siya, no, para umandar. So, ang normal niya, magiging 4.3 na lang. Tapos, itong data naman, kapag hindi mo pa tinothrottle, meron siyang initial voltage na 0.7 to 0.8 volts DC. No? At yung dalawa. Ngayon, kapag ito standby standby voltage. Pero kapag nag-throttle ka na, tumataas kasi ito. Nagiging 1, nagiging 2, up to 3.5 o kaya naman 3.6 volts. No, ganun lang naman, 3.5 to 3.6 volts lang yan. Okay, parang initial muna niya 0.8, 0.7. So, para makita natin, ganito gagawin natin. May tester tayo, may positive, negative. Isa-set natin siya sa DC. Okay, yung negative, itutusok natin sa socket na black. Tapos yung positive, itutusok naman natin dito sa socket na pula o yung positive natin. Bibigyan natin siya ng reading. Titignan natin. So, ito na siya. Ganito mangyayari yan. So, ito yung initial niya. 4.3. Okay? 4.3 volts DC. Tapos, ilipat naman natin itong positive. Gawin naman natin dito, ilipat natin sa data. Ilipat natin dito sa data. Tapos readingan natin. So ang data na meron tayo dapat 0.7 to 0.8 standby. Ito yung requirement. Dapat pumasa siya doon para masabi natin ayos yung throttle. 0.7 volts pasok. Pag ganyan, aandar yung motor. O kaya okay ang throttle. So yan. Tataas siya kapag depende sa piga mo. Up to 3.1. Okay? Pero okay pa rin yan. Umandar yung motor natin, no? Pero usually, lalo pag bago yung throttle, 53.5, 3.6. Kasi sa paandar niya yung motor, sasabi natin good siya.
paano natin masasabing sira ang throttle? Kapag ang data mo ay nag 1 volt na pataas. Ibig sabihin, pag umabot na ng 1 volt pataas, it's either hindi nagagana yan, o kaya naman kusang umandar, kusang huminto ang e-bike nyo. No, kusang aandar niya. Kaya makakaranas kayo, lalo na yung mga naka-encounter talaga ng mga e-bike user na pusa daw na andar yung e-bike nila. O kaya naman ito, diretso na tong umiikot, 360 degrees na, nabali na yung loob. Ibig sabihin, lalo na yun, nasira na yung throttle nila pag gano'n, hindi na makaka-receive yung sensor ng maayos, kaya sira na. Pero kung hindi naman umiikot ng 360 degrees, pero ang ganda naman ng laro niya, ayaw pa din, kailangan na ng tester. Kailangan, readingan mo na to, yung data niya o yung supply. Kasi kung sa supply pa lang wala ng 4.3 volts o kaya 5 volts, ibig sabihin, si controller, mag-diagnose ka na simula dito kay socket ni controller. Paangat. Kung nakapagbigay pa si controller ng 5 volts dito, ibig sabihin, maring goods pa, harness ang sira. Pero in case naman na wala na talaga siyang binigay, dito pa lang sa controller, wala na siyang inangat na 5 volts pataas. Ibig sabihin, si controller may problema kasi hindi siya nakapagbigay kay throttle. Pero kung nakapagbigay siya ng 5 volts paakyat, input, no? Ito input. Yan. Ang out niya ay yung data, yung green. Pababa sa controller, give intake sila. Itong dalawa, ito kasi black common. So, ang magtataas dyan ng voltage, itong red. Pagtaas sa throttle niyan, give. Makaka-receive kayo sa sensor na binigay ng controller na 5 volts. At si sensor naman ang magbibitaw ng signal papuntang controller. Depende kapag conforme sa biga ng throttle. Kapag konti lang piniga mo, ganun lang din ibibigay niya data. So, kapag pinul-turn mo siya, ang ibibigay naman yung speed, siyempre, ganun din. 3 volts pataas. So, hanggang dun muna tayo. Sana may naintindihan kayo dun sa part ng throttle. Yung give intake nila. So, ulit, 5 volts o 4.3 volts standby voltage sa tester. Dapat makapasa yan sa supply. Yan ang requirements. Kapag meron yan, yung data naman ang kailangan mong kunan ng 4.3 volts. Okay? Para masabi mong ayos ang throttle, dapat nakapagbigay siya ng data na 0.7 o 0.8 volts. Dahil pag nag 1 volt yan, doon mo masasabing sira ang throttle. Kung may natutunan kayo at gusto niyo pa ng mga ganitong video, please consider like, share, and subscribe to my channel.